Ayon po sa pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Krising ngayong gabi sa northeastern portion ng mainland Cagayan o kaya ay sa Babuyan Islands. Kumuha po tayo ng update mula kay Rod Lagusad kaugnay ng bagyong Krising. Live, Rod. Dayan inaasahan na maaaring maglandfall ang bagyong Krising sa bahagi ng mainland Cagayan o sa Babuyan Islands ngayong gabi. Ayon sa pag-asa, asahan na ang stormy condition o masamang panahon sa Northern Luzon habang papalapit ang Tropical Storm Krising sa Northern Cagayan. Posible itong maglandfall sa bahagi ng Santa Ana, Cagayan o dumaan sa coastal waters ito bandang alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Base sa 5 p.m. weather bulletin ng pag-asa, huling namata ng Tropical Storm Krising sa layong 135 kilometers sa hilagang o sa silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na nasa 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 105 kilometers per hour at kumikilo sa direksyong west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan na ikilos ang bagyo sa direksyong west-northwestward sa loob ng 12 oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern at central portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province ng Ifugao at Abra, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora at northeastern portion ng Nueva Ecija. Base sa weather satellite imagery ng pag-asa, kitang-kita ang lawak ng kaulapan ng bagyong Krising. Ayon sa pag-asa, mapapanatili ng bagyong Krising ang tropical storm category nito. Ibig sabihin, mananatili lang ang lakas ng hangin na mararanasan sa Northern Luzon. Bukod dito, nagpapatuloy na nakakaapekto ito sa hanging habagat sa Central at Southern Luzon, Visayas at Western portion ng Mindanao. Inaasahan na makakaranas ng higit 200 mm na ulan ang Cagayan, Apayao, Ilocos Norte at Ilocos Sur simula ngayong araw hanggang bukas ng hapon. Posibleng nasa 100 hanggang 200 mm na ulan ang mararanasan naman sa bahagi ng Batanes, Isabela, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, La Union at Pangasinan. Habang nasa 50 to 100 mm na ulan ang posibleng maranasan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Pagdating sa gale warning, aabot sa 2.8 hanggang 5 metro ang taas ng alon sa probinsya ng Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, eastern coast ng Isabela at northern coast ng Ilocos Norte. Habang may storm surge warning o daluyong na hanggang 2 metro sa bahagi ng Batanes, Cagayan, kabilang pa rin ang Babuyan Islands, Ilocos Norte at northern coast ng Ilocos Sur. Inaasahan na lalabas ng paraang bagyo Sabado ng hapon. At paglabas nito, posibleng lumakas pa ang bagyo at maging severe tropical storm. Dayan, sa tanong naman kung maaari bang masundan uli ang bagyong Krising, ay inaasahan na wala pang namamataan na iba pang weather system ang pag-asa. Pero posible early next week, yung may iwang cloud cluster nitong bagyong Krising ay maaaring mabuo bilang low pressure area at habang ito ay nasa dagat ay mataas ang tsansa nito na mag-develop bilang sama ng panahon. Base sa latest potential forecast ng pag-asa, ang direksyon nito ay pahilagang kanluran o dyan sa may bahagi ng Taiwan o Okinawa, Japan. Pero hindi ito tatama o maglalandfall sa Pilipinas. Pero iaasahan na rin natin yung magiging epekto ng paghatak ng hanging habagat na magpapaulan sa bansa. Dayan? Alright, so Rod, habang tinatahak nito yung bagyong Krising, sabi mga approaches northern Cagayan, lalakas pa ba itong bagyong ito? Dayan, ayon sa pag-asa, itong makakaranas ng stormy condition. So asahan na ng ating mga kababayan ang malakas na ulan at malakas na hangin. At habang ito ay nagtatraverse dito sa Northern Luzon, ayon sa pag-asa ay mapapanatili nito yung tropical storm category. Kung makikita natin yung tropical storm, ito ay mas malakas kumpara sa tropical depression. Kaya at aasahan pa rin natin na makakaranas ng masamang panahon itong bahagi ng Northern Luzon at makalabas man ito ng para ay asahan na rin natin na itong bagyo na nanggaling dito sa Pilipinas ay lalakas pa bilang severe tropical storm. Dayan? Maraming salamat sa update, Rod Lagusad.